So yung binasa po nating teksto kanina ay verses 1 to 13. Pero dahil di kayo tatagal ng 2 oras para pag-aralan ito, hanggang verse 6 lang po muna tayo for this Sunday. So lahat po sa atin, kahit na yung mga bata, lahat sa atin, without exception, ay masabi ba natin na marami tayong alam? Lahat tayo. Yes. We live in hindi lang information age. We live in a digital age. Basta meron kang smartphone, basta meron kang access sa internet, basta meron kang AI tulad ng ChatGPT. So napakadali nating magkaroon ng access sa information. Siyempre, hindi lahat ng alam natin ay tama. Meron din tayong mga alam na mali o hindi totoo. Hindi lahat ng alam natin ay makakabuti sa atin. Meron din tayong mga alam na makakasama sa atin. But in reality, hindi naman talaga natin kailangang malaman yung lahat ng bagay. Imposible naman talaga na malaman natin yung lahat ng bagay. So halimbawa, sasakay ka ng eroplano. Hindi mo naman kailangang malaman kung paano ba lumilipad yung eroplano. So bago ka sumakay, you don't need to research that information. Basta alam mo lang paano bumili ng ticket. At syempre dapat alam mo kung may pambili ka ng ticket. At alam mo kung paano kumuha ng passport kapag pupunta ka sa ibang bansa. Alam mo kung paano pumunta sa airport, sumakay sa eroplano. You'll be fine. Kaya maliban na lang kung takot ka na sumakay sa eroplano. And sa church library natin, ay meron tayong mahigit na 1,000 na mga libro. Hindi naman natin i-require lahat ng members na basahin lahat ng libro na yon. Ako nga, kakaunti pa lang yung nabasa ko doon. Basta alam lang natin kung ano yung mga libro na kailangan natin para mapag-aralan yung mga bagay na dapat natin pag-aralan. And of course, we are thankful na binigyan tayo ng Diyos ng a lot of information na nakasulat dito sa 66 books of the Bible. And I hope na marami sa atin ay nabasa na yung buong Biblia. Pero kahit na nabasa natin yung buong Bible, ay hindi pa rin natin masabi na alam na natin yung lahat ng nakasulat dito. That's why we are spending a lot of time every Sunday. And ina-encourage namin kayo na araw-araw ay basahin ninyo yung Bible. We have a Bible reading plan. And we're spending a lot of time every Sunday para pag-aralan yung salita ng Diyos. Kasi we want to remind ourselves na hindi naman talaga natin kailangan na maraming alam o maraming matutunan. Okay? Hindi ibig sabihin, hindi na mag-aaral yung mga estudyante. Baka mapagalitan po ako ng mga nanay at tatay. At hindi na mag-aaral yung mga anak natin. So, I'm not saying that. So, importante siyempre na mag-aaral, makatapos sa kolehiyo, magbasa ng maraming libro. Pero may mga bagay na hindi pwede na hindi natin alam. Yung maraming bagay about sa math, sa calculus, sa science, sa biology, na okay lang, kahit di natin alam. Pero when we're talking about the Word of God, may mga bagay na hindi pwede na hindi natin alam. That's why we're focusing every Sunday sa message of the gospel. Ano ba yung gusto ng Diyos na malaman natin na mensahe na siyang talagang kailangan natin sa buhay? Pero siyempre, hindi basta dapat alam lang natin kung ano yung sinasabi sa Bible. So dapat pagtuunan din natin ng pansin, ano ba yung implication nitong mga nalalaman natin o natututunan natin sa buhay natin araw-araw. We profess the gospel. Pero ano ibig sabihin nito sa relasyon natin sa ibang tao? Ano ibig sabihin nito sa relasyon natin sa Diyos? Ano ibig sabihin nito sa relasyon natin sa asawa natin? Ano ibig sabihin nito sa relasyon natin sa mga anak natin? Ano ibig sabihin nito kapag nakikipagrelasyon kayo sa ibang tao? And so kaya pinag-aaralan natin itong sulat ni Pablo sa mga Christians sa Ephesus, lalo na itong binasa natin sa verses 1 to 13.
So, nagpapatuloy si Pablo dito na tinatalakay, pinapaliwanag sa atin. Hindi lang, ano ba yung gospel na dapat nating matutunan? Kundi sinasabi din niya, ano ba yung implikasyon ng mabuting balita ni Kristo? Sinasabi natin na narinig natin yung mabuting balita ni Kristo, pero are we really serious in paying attention na we're reflecting, we're meditating, ano yung implications nito sa buhay natin? Ano ngayon kung pinaniniwalaan natin yung gospel na ito? So, ang particular issue sa church sa Ephesus ay may kinalaman sa, okay, you believe the gospel, pero may mga Hudyo na minority sa church, may mga Gentiles na Christians na yung majority sa church. So anong kinalaman nun sa relasyon nila sa bawat isa? Kung ikaw ay isang Hudyo na naging Kristiyano, because you believe the gospel, paano mo ngayon titingnan yung mga kapatid mo kay Kristo ng mga Gentiles? At kung ikaw naman yung mga kasama doon sa mga Gentiles na naging Kristiyano, paano mo naman titingnan yung mga kapatid mo kay Kristo na Jewish, yung kanilang background? And of course, sa atin, sa church natin, ay wala namang mga Hudyo na narito. Lahat sa atin ay mga Gentiles. So may kinalaman din ito sa how do we relate sa bawat isa? Sa kabila ng mga marami nating pagkakaiba, paano tayo magkakasundo? Paano tayo magkakaisa? Especially kapag meron kang mga kagalit o kaaway o kasamaan ng loob dito mismo sa kasama natin na member ng church. And so, para mas lumalim tayo sa pagkakaunawa sa gospel at sa mga implikasyon nito, so dito sa passage sa pag-aaralan natin, mahalaga na we focus on understanding kung ano ba sinasabi ni Paul about mystery. O sa Tagalog ay hiwaga. O sa salin ninyo sa MBB ay lihim na panukala. O kapag meron kayong ASD na translation, ay lihim na plano. And napakahalaga ito para kay Paul. Tingnan ninyo nagsimula siya sa chapter 3 verse 1. Ang sabi niya, dahil dito, for this reason. Actually, ito yung point na nararamdaman na ni Pablo na very important yung issue ng relationship ng mga Hudyo at mga Gentiles sa church. Kaya nararamdaman niya na this is something na kailangan ipag-pray. This is something na humanly impossible na ma-accomplish yung unity and reconciliation kung nakasalali lang sa tao. So magpe-pray siya kasi kung titingnan niyo sa chapter 3 verse 14, sabi niya doon, dahil dito, ako ay lumuluhod sa Ama. So, magpe-pray na siya, pero dahil naramdaman din niya na mukhang mahalaga pa na talakayin kung ano ba yung implication nitong gospel sa relationship nila sa loob ng church. So, medyo nagkaroon ng interruption yung kanyang flow of thought. Kaya yung verse 1 hanggang verse 13 ay isang mahabang sentence, na interruption bago siya tuluyan na mag-pray sa verse 14. So, itong mystery sa Greek ay mysterion, na babanggatin ni Pablo ay may kinalaman sa mga nauna na niyang tinalakay sa chapter 2. And actually, una niyang ginamit yung word na yon sa chapter 1. Ang sabi niya sa chapter 1 verse 8 hanggang 10, ayon sa kanyang karunungan at kaalaman, karunungan ng Diyos, ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga o mystery ng kanyang kalooban, ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamagitan ni Kristo, pagdating ng takdang panahon. Ito yung mystery. Layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. So sa chapter 1, yung mystery na tinutukoy dito ni Pablo ay cosmic in scope. May kinalaman kung paano aayusin yung ugnayan ng mga bagay na nasa langit at nasa lupa na nasira, syempre dahil sa pagkakahulog ng tao sa kasalanan. Pero pag punta natin sa chapter 3, yung mystery na tinutukoy dito ni Paul ay may kinalaman sa plano ng Diyos na pag-isahin
Hindi muna yung sa langit at sa lupa na mangyayari, of course, sa dulo ng kasaysayan sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, kundi pag-isahin yung dalawang grupo ng tao na nasa lupa. Yung mga Hudyo at yung mga Hentil. Na historically, in conflict or in tension with one another. Sa verse 3, tinawag lang ito ni Paul na the mystery. Sa verse 4, ang tawag niya dito ay the mystery of Christ. Sa verse 6 ay naging specific siya kung ano ba yung mystery na yon. Although hindi talaga binanggit sa original na Greek yung word na mystery sa verse 6. And then sa verse 9, sa susunod na section, 2 weeks from now, pag-aaralan natin, the plan of the mystery hidden for ages in God. Okay? So ang pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol sa mystery. Sino po sa inyo ang gustong malaman kung ano yung mystery na tinutukoy ni Paul? Okay? So buti na lang, dito sabihin ni Paul na secret. So nakasulat dito. This is not a secret message. Na para bang yung Bible, of course may mga parts sa Bible na parang hindi natin agad maintindihan. Ano bang pinagsasabi ng pastor namin dito sa harap? Pero we thank the Lord na yung Bible ay hindi hidden message, hindi siya kailangan ng code para i-decipher kung ano ba yung nasa ilalim na meaning or kahulugan nito. And syempre, imposibleng malaman kung sa sarili lang natin na karunungan. Pero, posibleng malaman at ito yung gusto ng Diyos na malaman natin. Kaya nga nakasulat sa Bible and the Holy Spirit is working right now, at work right now in the preaching of the Word of God habang nakikinig tayo at inihintindi nating mabuti kung ano po yung napapakinggan natin. So, ang gagawin po natin ngayon ay para matutunan kung ano yung mystery na tinutukoy ni Pablo, isa-isay natin yung bawat verse dito sa first 6 verses. And so, we'll spend a lot of time sa exposition ng passage na ito. And then sa bandang dulo, we'll summarize ano yung theology of mystery na tinutukoy ni Paul. And then, sa panghuli ay pag-usapan natin ano yung ilan sa mga implications nito, especially sa church po natin. Okay? So, let's start with verse 1. So, verse 1, makita natin dito yung mystery na tinutukoy ni Paul na sinasabi niya na ito yung dahilan ng hirap na dinaranas niya sa ministry. So, bakit ko nasabi na mahirap yung dinaranas niya sa ministry? Ano sabi niya sa verse 1? So I will read sa salin ang Biblia. Dahil dito, akong si Pablo ay bilanggo ni Kristo Jesus, alang-alang sa inyong mga Hentil. Hindi madali yung ministry ni Paul. Nakakulong si Pablo dahil sa kanyang ministry, dahil sa kanyang faithfulness in preaching the gospel. Sa chapter 1, pinakilala niya yung sarili niya na ako ay apostol ni Kristo Jesus. Pagdating sa chapter 3, ipinakilala niya ulit yung sarili niya at sinabi niya, ako ay bilanggo ni Kristo Jesus. Sa chapter 4, ganun din ang sasabihin niya about himself. Ako ay bilanggo dahil o para sa Panginoon. So, verse 1 pa lang ay sinasabi na ni Paul na yung kanyang identity ay na kay Kristo. Hindi lang siya nabilanggo para kay Kristo. Bagamat ganyan yung nakalagay sa translations natin sa MBB. Sinasabi dito na sino yung may-ari sa kanya. Hindi siya pag-aari ng emperador ng Roma, kahit na siya ay binilanggo ng hari ng Roma. Sabi niya dito, ang may-ari sa akin ay walang iba kundi si Kristo. Siya ay naglilingkod para kay Kristo, siya ay pag-aari ni Kristo. At bakit siya nabilanggo? Dahil ba meron siyang kasalanan na ginawa? Hindi. Ito ay dahil sa ministry. Sabi niya, yung pagkakabilanggo ko ay alang-alang sa inyong mga hintila. So, naghihirap siya habang sinusulat niya itong letter na ito because of his ministry to the Gentiles, because of sharing the gospel sa kanila. Although, syempre, nagpipreach din siya ng gospel sa mga Hudyo. Pero alam natin yung pagkakatawag sa kanya ng Diyos na siya ay itinalaga ng Diyos as an apostle to the Gentiles to bring the gospel sa iba't ibang lugar sa labas ng lupain ng mga Hudyo. At
yung pagkakabilanggo niya ay sinasabi ni Paul na hindi lang dahil sa ministry, yung pagkakabilanggo niya ay magsisilbi din na ministry para sa kanila. Yung bang pag nakikita mo yung isang leader, isang tagapagturo mo, isang nag-share sa'yo ng gospel, nag-disciple sa'yo, na kahit na mahirap, nagpapatuloy pa rin siya sa ministry, kahit na maraming sacrifices, di ba? It will encourage, inspire, na yung mga Christians na nagbabasa ng sulat ni Paul ay mag-persevere din, magpatuloy din sa ministry, magpatuloy sa pagsunod kay Kristo kahit na buhay nila ay yung maging kapalit. Ministry is not easy. It is costly for Paul. At about sa atin na tagasunod ni Kristo. And yung ginagawa ni Paul ay pagsunod sa misyon na ibinigay sa kanya ng Diyos. Yung mission to preach the gospel to the Gentiles, the uncircumcised, to the nations. Yes, mahirap. Pero pagdating natin sa verse 9, sasabihin dito ni Paul na yung ministry na bigay sa kanya ng Diyos ay grace. Ito ay biyaya ng Diyos. Mahirap, may sacrifices, pero ito ay regalo, mabuting kaloob ng Diyos para sa kanya. Kung alam natin kung ano yung mystery na sinasabi dito ni Paul, gaano man kahirap yung maranasan natin sa buhay Kristiyano, it will be worth it. At magpapasalamat tayo sa Diyos dahil sa magandang regalo na bigay niya sa atin, yung privilege to suffer with Christ, for Christ. Pangalawa, sa verse 2. Sa verse 2, makita natin na yung mystery na tinatalakay dito ni Paul ay stewardship na bigay ng Diyos kay Pablo. Stewardship. Verse 2. Kung tunay na inyong narinig ang pagkakatiwala, stewardship, ng biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo. So, yung biyaya ng Diyos na tinutukoy dito ni Paul ay hindi lang yung grace ni God in general, yung saving grace na nagligtas sa atin, nagligtas particularly kay Paul. Ang tinutukoy dito na biyaya ng Diyos ay yung biyaya ng Diyos na hindi lang nagligtas kay Pablo, ito rin yung biyaya ng Diyos na tumawag kay Pablo para maglingkod sa kanya sa ministry. At yung pagkakatawag na ito ay may kasamang responsibility. Kaya tinatawag niya ito na pagkakatiwala o stewardship. So yung word na stewardship ay galing sa salitang oikonomia, kung saan galing yung word natin na economy. Basically, ang ibig sabihin nito, narinig na ninyo ito kasi pinag-usapan na natin ito sa chapter 1. Basically, ang ibig sabihin nito ay stewardship or administration ng isang household. Kung titingnan natin yung sa chapter 1 verse 10, na binanggit ni Paul yung mystery of His will as a plan or oikonomia for the fullness of time, na ang tinutukoy dito ay yung plano ng Diyos o yung pagsasagawa ng Diyos ng kanyang plano mula pa sa simula sa Genesis hanggang sa pagdating ni Kristo, kung paano niya ililigtas yung mga pinili niyang maligtas na sinabi niya sa Ephesians chapter 1, verse 4. Sa perspective ng plano ng Diyos, yun yung oikonomia. Pero dun sa verse 2 na tinutukoy dito ni Paul, ay may kinalaman sa stewardship na ipinagkatiwala ng Diyos kay Pablo. Yung oikonomiya ni Pablo ay nakapailalim sa oikonomiya ng Diyos. O yung pagsasagawa ni Pablo ng tagubilin sa kanya ng Diyos ay nakapailalim sa gawain ng pagliligtas ng Diyos sa buong kasaysayan. And that's why Paul called it stewardship. Hindi pwede na sariling diskarte lang ni Paul yung gagawin niya. Hindi pwede na mag-iimbento lang siya ng sasabihin niya para maging katanggap-tanggap sa mga tao. Ito yung ginagawa ni Paul para sa kanila. Di ba sabi niya, kung tunay na inyong narinig ang pagkakatiwala ng biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo. So, narinig nila kung ano yung gustong sabihin ng Diyos sa kanila dahil sinasabi sa kanila ni Pablo, dahil siya ay nagiging faithful steward of the message of the gospel. Na yung ginagawa dito ni Paul ay parang rider ng Shopee na pinadeliver yung package para sa recipient, kung kanino nakapangalan yung package na yon. O isang mailman na may dala ng sulat, so medyo
laos na yung ganitong illustration. Isang kartero na may dala ng sulat na nakapangalan, kung kanino nakapangalan yung sulat, ay doon ibibigay. So yun yung responsibility ni Paul, yun yung responsibility ng preacher. Kung anong sinabi ng Diyos, sabihin namin, sabihin ni Pablo, ayun yung sinasabi sa dapat makarinig nito. Kaya sabi ni Paul sa 1 Corinthians 4:1 and 2, dapat ninyong kilalanin na kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ang katiwala ay kailangang maging tapat sa Kanyang Panginoon. Hindi lang si Paul yung steward. Tayong bawat isa na nakarinig ng gospel ay mga stewards of the gospel of the grace of God. So yung question sa atin, are we faithful in stewarding this message of the gospel? Number 3. So verse 3, makita natin yung mystery na ito na so una, may kinalaman sa ministry, may kinalaman sa stewardship. Sa verse 3, ay ibinigay ito at ipinalam kay Pablo sa pamamagitan ng revelation na galing sa Diyos. Look at verse 3. Nasa pamamagitan ng pahayag o revelation ay ipinalam sa akin ang hiwaga, gaya na nauna ko nang isinulat sa iilang mga salita. Sabi niya, yung mystery na ito ay isinulat na niya. So malamang ang tinutukoy niya dito ay hindi yung meron pa siyang sulat dati sa mga Ephesians. Malamang ang tinutukoy niya dito ay yung mystery na binigay niya sa chapter 1. O kaya naman yung katatapos lang natin talakayan the previous 2 Sundays, yung verse 11 hanggang verse 22 ng chapter 2. So, ano man yung tinutukoy ni Paul na maikling sinulat na niya dati, ang gusto i-point out ni Paul dito sa verse 3, ay yung mystery na yon ay isang bagay na nakatago at hindi malalaman ni Pablo kung hindi ito ipapaalam sa kanya. Hindi kaya ng sinumang tao kahit gaano siya katalino, kahit na ng si ChatGPT o sinumang AI, na ma-discover yung message ng mystery na ito kung hindi ito ipapahayag ng Diyos. Isipin ninyo, meron bang tao ang makakaimbento ng message of the gospel? Meron bang tao na kaya mag-isip na ang paraan lang para maligtas yung tao ay ang tanging paraan lang para maligtas yung tao is through the incarnation of the Son of God. Na yung anak ng Diyos ay bababa mula sa langit at magiging tao. Meron bang tao na makakaisip na for us to be saved, na that Son of God na naging tao ay kailangan mamatay sa krus to be our substitute? That's something na walang sino man tao makakaimbento. That's the mystery na mangyayari, malalaman lang natin through the revelation of God. Na itong balita na ito ay walang ibang source kundi yung isip at karunungan ng Diyos. Kapag pinag-usapan yung revelation, ano yung unang naiisip? Ano yung unang pumapasok sa isip natin? Ano yung title ng last book ng Bible? Revelation. O pahayag. O sa mga lumang salin ay dito nang galing yung word na revelation sa Greek na apocalypsis. Nang basic meaning, of course, hindi yung revelation sa Bible, yung tinutukoy ni Paul, na revelation dito, kasi hindi pa naman sinusulat yung revelation na yun, ang sinulat dito ni Paul. Ang basic meaning nitong revelation ay isang bagay na nakatago, na hindi natin malalaman kung hindi ito ipapaalam ng Diyos. There's no way Paul can know this revelation. Hindi niya ito makukuha kapag siya ay nag-aral sa seminaryo or nag-THM or nag-PhD. Hindi niya ito makukuha kapag mayroong ibang apostol na magtuturo sa kanya. Hindi niya ito makukuha basta-basta kung magbabasa lang siya ng maraming libro. Paano ito ipinahayag kay Pablo? You remember yung story nung siya ay hindi pa Kristiyano, na siya ay persecutor ng mga Christians, tapos siya ay papunta sa Damascus, tapos nagpakita sa kanya si Kristo. That's the revelation of Jesus Christ. And of course, subsequently, ay ipinaalam ni Kristo
kay Pablo yung mga bagay na dapat niyang malaman. Sabi sa Galatians 1:11-12, "But I received it through a revelation of Jesus Christ." So yung sinasabi ni Pablo na mystery ay galing kay Kristo. Ibig sabihin, listen carefully, ibig sabihin, kung hindi natin papakinggan yung sinasabi ni Paul na mystery, kung hindi natin iintinding mabuti yung sinasabi ni Paul na mystery, kung hindi natin papaniwalaan yung sinasabi ni Paul na mystery, kung babaliwalain natin yung sinasabi ni Paul na mystery, ang hindi natin pinapakinggan, ang hindi natin pinaniniwalaan, ang binabaliwala natin ay walang iba kundi si Kristo mismo. That's why hearing or listening to the preaching of the Word of God is very, very serious. Number 4. Ito naman yung malinaw na tinukoy sa verse 4. Na yung mystery ay walang iba kundi si Kristo mismo. Sabi niya sa verse 4, the mystery of Christ. Sa inyong pagbasa ay mauunawaan ninyo ang aking pagkaunawa sa hiwaga ni Kristo. So sinasabi niya dito, kapag binabasa yung sulat ni Pablo, kapag binibigkas, kapag naririnig kung ano yung gusto niyang sabihin, kung anong gusto niyang ipaalam. Na hindi lang basta naririnig natin yung sinasabi ni Paul na gusto niyang malaman natin. Nauunawaan mismo natin kung ano yung gusto ni Kristo na maintindihan natin. At ano yun? The mystery of Christ. Yung mensahe ni Pablo ay walang iba kundi si Kristo. So yung mystery na tinutukoy dito ay walang ibang nasa sentro maliban kay Kristo. Si Kristo yung laman ng mensahe na ito. Dahil si Kristo ang nasa sentro ng plano ng Diyos para maisakatuparan ang plano ng kanyang pagliligtas sa atin. There's just no other way for us to be saved. Kaya pagka nag-recite tayo ng creed, like yung Nicene Creed, mapasin niyo na ang haba nung kino-confess natin about the Lord Jesus Christ. Na siya yung bugtong na anak ng Diyos, na ipinanganak ng Ama bago ang lahat ng sanlibutan. Diyos mula sa Diyos, liwanag mula sa liwanag, tunay na Diyos mula sa tunay na Diyos, ipinanganak, hindi nilikha, na kaisang kalikasan ng Ama. Nasa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay, na para sa ating mga tao at para sa ating kaligtasan ay bumaba mula sa langit at nagkatawang tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Mula kay Birheng Maria ay naging tao at ipinako rin sa krus para sa atin sa ilalim ni Poncio Pilato. Siya ay nagdusa at inilibing. At sa ikatlong araw siya ay muling nabuhay, alinsunod sa banal na kasulatan, at umakyat sa langit at nakaluklok sa kanang kamay ng Ama. At siya ay muling darating na taglay ang kaluwalhatian upang hatulan ang mga buhay at ang mga patay. Ang kanyang kaharian ay walang katapusan. The mystery na tinutukoy ni Paul ay walang iba kundi si Kristo. So kung si Kristo mismo yung hiwagang ito na inihayag ng Diyos, di ba, dapat si Kristo din yung laman ng proclamation natin. I'm not saying na it's just the role of the preacher every Sunday. Bawat isa sa atin na nakakilala kay Kristo, Christ must be the object of our proclamation. Oh, how many words? Ang daming salita na lumalabas sa bibig natin araw-araw. But how many times we have spoken of Christ? We have spoken of Christ so little sa mga conversations natin. And we claim we are followers of Christ. So yung hiwaga na sinutukoy ni Paul, hindi ito sinikreto ng Diyos sa atin. Naririnig natin, kilala natin si Kristo. Wag naman nating sisikretohin o ililihim. Si Kristo nakilala natin. Bakit di natin sasabihin sa mga anak natin? Bakit di natin sasabihin sa mga kapitbahay natin? Bakit hindi man lang natin ma-post sa social media for our friends to hear about the Lord Jesus Christ? Verse 5. Sa verse 5, makita natin na yung mystery na ito ay dating nakatago, pero ngayon ay inihayag na ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng mga apostol at mga propeta.
Sabi niya sa verse 5, sa unang mga salinlahi ay hindi ito ipinaalam sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon ay pinahayag na sa kanyang mga banal na apostol at propeta sa pamamagitan ng Espiritu. Sabi niya, sa mga naunang salinlahi, ang tinutukoy niya dito ay yung panahon ng Old Testament, yung panahon na bago yung New Testament. Pero pagdating niya ng New Testament, malinaw na malinaw kung sino yung mystery na tinutukoy dito, kung ano yung plano ng Diyos na gusto niya na malaman natin. Na yung mystery raw na ito ay hindi pa ipinaalam sa mga anak ng mga tao. Na posibleng tinutukoy, siguro, doon sa mga propeta sa Old Testament. Siyempre may mga sinabi na ang Diyos na revelation sa kanila. Pero hindi pa ganun kaklaro, hindi pa ganun kalinaw kung paano specific na yung tagapagligtas na tinutukoy dito ay walang iba kundi si Kristo at kung ano yung paraan talaga na gagawin ng Diyos in saving us through the cross and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Pero malamang din na yung mga anak ng mga tao na tinutukoy dito ay tumutukoy sa lahat ng mga tao in general. Na sa mga unang panahon ay sa karunungan ng Diyos, sa kapangyarihan ng kalooban ng Diyos, ay sinadya ng Diyos na hindi ipaalam clearly or fully sa lahat yung gusto niya na malaman na. Pero pagdating ng New Testament, isang bagay na hindi gaanong alam sa Old Testament, although alam nila yung pangako kay Abraham sa Genesis chapter 12, na yung pagkapala ng Diyos hindi lang sa lahi ng Israel, hindi lang sa mga anak ni Abraham, kundi maging sa lahat ng pamilya, sa lahat ng lahi sa buong mundo. Pero during that time, hindi pa ganun kaklaro para sa mga Israelita kung paano bang itong mga Hudyo at yung mga Gentiles, paano ba sila magiging one people of God through the Lord Jesus Christ? Na siyang burden na talakayin ni Paul dito sa sulat niya sa Ephesians. Hindi nila alam dati. So may kinalaman ito sa progressive revelation. Unti-unti. Nagiging malinaw yung final revelation ni God sa New Testament. Pero ngayon, nagaya ngayon ay pinahayag na sa kanyang mga banal na apostol at propeta sa pamamagitan ng Espiritu. Yung sinasabi dito ni Paul na mystery ay hawig sa sinabi niya sa dulo ng sulat niya sa Rome. Romans 16:25-26. Ang magandang balitang iyan ay isang hiwagang na itago sa loob ng mahabang panahon. Subalit sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta. So yung dating nakatago, yung dating hindi alam, binuksan na para ipaalam, para ipahayag sa mga tao. So nandito na tayo sa yugto ngayon na wala na tayo sa Old Testament. Nandito na tayo sa New Testament na we know kung ano yung mensahe ng Diyos about the Lord Jesus Christ. And sabi ni Paul kanina na siya yung nakatanggap ng revelation na yon. Pero sabi niya ngayon dito sa verse 5 na hindi lang siya yung nakatanggap nito. Kasali siya sa mga banal na apostol at propeta na isinugo ng Diyos. You remember kung ano ibig sabihin ng word na banal or holy? Ito yung ginagamit din for the word na saints na tumutukoy sa lahat ng mga Kristiyano. Now, we are separated from the world. Pero kapag in-apply ito sa mga apostol at mga propeta, sinasabi na ito yung mga tao na ibinukod ng Diyos for a special, specific, particular task. Natanggapin yung revelation na galing sa Kanya. And to lay the foundation. You remember Ephesians 2:20? Na yung mga apostol at mga propeta na yon sa New Testament, ang siyang naglagay ng pundasyon. So, yung apostol at mga propeta na tutukuyin din ni Paul later on sa chapter 4, na regalo ng Diyos sa church. Regalo ng Diyos sa church for a specific historical reason na sila yung naglagay ng foundation. Foundational yung sinulat nila sa New Testament. Ibig sabihin, hindi pwede na bigla na lang may susulpot sa panahon natin ngayon at magpapakilala na ako nga pala si Apostol Reynato. Ako nga pala si, pasensya na kayo pag nabanggit ko yung pangalan ninyo. At magsasabi na meron siyang panaginip na sinabi sa kanya ng Diyos at ipinapahayag ngayon sa lahat ng miyembro ng Baliwag Bible Christian Church
Na ito yung dapat na idagdag natin. Pagkatapos ng Book of Revelation, magdadagdag tayo ng panibagong libro. Sino mang magkiklaim na siya ay apostol at propeta sa panahon ngayon na magsasabi ng bagong revelation from the Holy Spirit, yon ay siguradong bulaang apostol at propeta. And just look at Facebook. Marami kayong makikilala na mga bagong apostol at mga propeta sa panahon ngayon. And so we must be careful. Kasi sabi sa Westminster Confession of Faith, 1.6, na we have the scriptures unto which nothing at any time is to be added, whether by new revelations of the Spirit or traditions of men. Yung revelation nanggagaling sa Holy Spirit. Ito yung sinasabi ni Paul dito sa verse 5, na yung revelation na tinanggap nila is by the Spirit. Itong Biblia na pinag-aaralan natin ay, isinulat ni na Moises, sinulat ni na David, sinulat ni na Pablo, ni na Pedro, but they're all given to us by the Holy Spirit. So, ibig sabihin, maintindihan lang natin yung nakasulat dito. Maintindihan lang natin yung preaching of the Word na maliwanag na ipinapaliwanag yung salita ng Diyos if the Holy Spirit is at work sa atin. And we trust. Every time we gather as a church, the Holy Spirit is at work sa preaching of the Word of God. Ganyan tayo utterly dependent sa work ng Holy Spirit. It doesn't matter kung gaano ka katalino. It doesn't matter if you have college degree o elementary lang yung natapos mo. If the Holy Spirit will work at maintindihan mo yung salita ng Diyos, it's supernatural work ng Holy Spirit. Actually, sinasabi dito ni Paul na we are utterly dependent sa Trinity. Not just the Holy Spirit. Sabi ng isang commentary, the Father reveals the mystery of Christ by the Holy Spirit. Three persons of the Trinity. The Father reveals the mystery of Christ by the Holy Spirit. Verse 6. Last verse. So verse 6, very specific na kung, okay, ano ba yung nakapaloob sa mystery na yun? Ang dami na natin pinag-usapan about the mystery. Pero ano ba talaga yung laman ng mystery na yun? Hindi lang ito about the message of the gospel. Kasama yung message of the gospel, syempre. Pero may kinalaman din ito sa ano ba yung implication ng message of the gospel for the church. Paano sa pagbubuo ng church, especially yung full inclusion ng mga Gentile Christians. Ito yung mystery, sabi niya sa verse 6, na mga hentil, tayo yon, ay mga kapwa tagapagmana at mga bahagi ng iisang katawan at mga kabahagi sa pangako kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So, sinasabi dito ni Paul na yung content ng mystery na ito ay hindi lang tungkol kay Kristo at sa gospel ni Kristo. Yung mystery na ito ay may kinalaman sa implication of the gospel o resulta ng gospel. Kasi sabi niya, sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kasi sabi ni Paul, because of this gospel, ito yung mga benefits. Ito yung mga blessings. Ito yung results of believing this gospel na matatanggap ng sino mang hentil. Of course, not just any Gentile, but Gentile Christians ang pinag-usapan natin dito. Sumasampalataya kay Kristo in Christ. Narinig mo yung gospel, sumasampalataya ka kay Kristo, kasali ka dito. Ang sinasabi niya, if you're a Christian, if you're in Christ, if you really believe this gospel, hindi mo dapat pagdudahan na kasali ka. If you don't believe this gospel, syempre, hindi ka kasali dito. Hindi ka recipients. Hindi kayo recipients ng benefits na to. But if you're in Christ, naalala niyo yung unang pinag-aralan natin sa chapter 1 verse 3? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us with every spiritual blessing. Na sinasabi ni Paul sa kanila, kayo mga Gentiles,
Recipients kayo ng every spiritual blessing. Wag ninyong iisipin na kayo ay second-class citizens sa kingdom of God. Wag ninyong iisipin na kayo ay inferior members of the body of Christ. Parang halimbawa, kung maraming mga anak, tapos, pangatlo lang ako, pang-apat, siguro mas malaki yung mamanahin ng panganay. O kaya, hindi ka natural born child, adopted, ampon. Ampon lang ako. Hindi ako natural na anak. Siguro, kaunti lang yung matatanggap ko na mana. Yung sinasabi dito ni Paul, don't ever think that way. Na kapag yung mga Jewish Christians, sinasabi din niya na, don't ever think na kayo yung merong VIP access kay Kristo. Don't ever think na kayo yung superior members of the body of Christ. Again, lahat tayo mga Gentiles dito, pero may kinalaman din ito sa pagtingin natin sa sarili natin. Bagong member lang ako ng church. Bagong member ka, matagal ka na member. We are all recipients of the blessings na para sa bawat membro ng katawan ni Kristo. Or member ka na ibang local church, you are not a member of a Baliwag Bible Christian Church. But we are all members of one body of Christ. Or hindi ka ganun ka spiritually gifted. O parang kaunti lang yung maiaambag mo sa church. Gaano ka man ka spiritually gifted? Or hindi masyadong spiritually gifted? We are all equal members of the body of Christ. Yan yung sinasabi ni Paul. May sinabi na siya sa dulo ng Ephesians 2. Fellow citizens, members of the household of God, joined together, being built together. Pero dito sa verse 6, meron siyang tatlo na binanggit, yung iba inulit niya. Yung una na sinabi niya ay kapwa tagapagmana. Na sinasabi niya kasamang tagapagmana ng mga Jewish Christians. So, hindi ibig sabihin na mas malaking mamanahin ng mga Jewish Christians kaysa sa mga Gentile Christians. Romans chapter 8, verse 16 to 17, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs of God, and fellow heirs with Christ. Sino yung mana na tatanggapin ng bawat anak ng Diyos? Ang Diyos mismo. So walang inferior members of the body of Christ na you'll just receive half of God. You'll just receive half of joy. We will receive the fullness of God. We will receive fullness of joy. Bawat isa sa atin. Pleasures forevermore, sabi sa Psalm 16:11. Pangalawa, mga bahagi ng iisang katawan. Ang mga Hudyo ay hindi miyembro ng isang katawan, tapos yung mga Hentil ay miyembro ng ibang katawan. Na parang there are two bodies of Christ. Meron lang isang katawan, si Kristo. There's one body, Ephesians 4 and 5. There's one Lord. Mga kabahagi sa pangako kay Kristo Jesus, pangatlo. And yung word na kabahagi ay bihirang salita sa New Testament na pwedeng ibig sabihin ay tumutukoy sa buhay ng isang halaman na nakadikit sa puno at kailangan niya yung sustansya. O pwede rin tumukoy sa isang kasama sa isang plano o sa isang drama. You are a participant. Hindi ka echapuela. So ibig sabihin ito sa relationship ng mga Jewish Christians sa Gentile Christians na hindi ibig sabihin na, okay, merong pangako ang Diyos sa mga Hudyo, pero there's another promise for the Gentiles. Of course, may pinangako ang Diyos sa mga Hudyo sa Old Testament na bibigyan sila ng lupain. Hindi naman natin pwede sabihin na i-claim natin yung promise ni God sa Old Testament na yon. But we know na yung fulfillment ng lahat ng promises na yon ay nagkaroon ng katuparan kay Kristo. And because we are in Christ,
Lahat ng pangako ng Diyos ay sa atin din. Whether you're a Jewish Christian or a Gentile Christian. Galatians 3:14, upang kay Kristo Jesus, ang pagkapala ni Abraham ay dumating sa mga Hentil upang ating tanggapin ang pangako ng Espiritu sa pamagitan ng pananampalataya. Galatians 3:28-29, walang Hudyo o Griego, walang alipin o malaya, walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay isa kay Kristo Jesus. At kung kayo kay Kristo, kayo ngay mga binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. And this is encouraging for us. Ang lahat ng ipinangako ng Diyos ay tatanggapin natin. Because of Christ. Because of Christ. Okay. In summarize lang natin, ha? Ano yung mystery na tinutukoy dito? Ayon kay Frank Tillman, ito yung mystery. The mystery long unknown to people in other generations and now revealed, therefore, is that in Jesus Christ and through the gospel, Gentile Christians are fully equal members of the people of God with Jewish Christians. Sa Tagalog, ang hiwaga na matagal na panahon na hindi alam ng mga tao sa ibang henerasyon, ngunit ngayon ay pinahayag, ang hiwaga ay sa pamamagitan ni Kristo at sa pamamagitan ng gospel, tayo ng mga Gentile Christians ay fully equal members of the people of God. Kasama yung mga Jewish Christians. So, katulad ng sabi ko kanina, we'll spend most of our time doon sa exposition ng verses 1-6. And makita natin na ito yung contribution ng text natin sa biblical theology of the mystery of God. Mahabang pag-aaral, kung titingnan pa natin sa Old Testament, ano yung mystery of God, pagdating sa New Testament, ano yung mystery of God. Pero, at least makita natin na, okay, at least dito sa Ephesians, particularly chapter 3, verses 1-6, ito yung matututunan natin about the mystery of God. So let me summarize. Under 6 headings. Number 1, the revelation of God. So yung mystery na ito ay tungkol sa kapahayagan ng Diyos. Pinahayag ng Diyos yung sarili niya, yung karakter niya, yung layunin niya, yung plano niya, yung pangako niya. Pinahayag ito ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita at mga gawa na nakasulat sa Biblia. This is God's revelation. Pangalawa, the plan of God. Kasama sa revelation ng Diyos, yung pagpapahayag ng plano niya kung paano niya ililigtas ang mga taong makasalanan. Kung paano niya muling bubuuin ang sirang relasyon ng kanyang nilikha na nasira dahil sa kasalanan. Nasa Old Testament, yung ilang detalye ng plano ng Diyos, pero hindi pa malinaw na naghihintay ng katuparan pagdating ng New Testament. That's number 3. The Son of God. The revelation of God, the plan of God, the Son of God, na nakay Kristo ang katuparan ng plano ng Diyos. Siya yung tagapagligtas. Sa pamamagitan ng kanyang buhay, kamatayan, muling pagkabuhay, ang taong makasalanan ay naipagkasundo sa Diyos. Si Kristo ang punto at sentro ng plano ng Diyos. Ang hiwaga ng plano ng Diyos ay walang iba kundi si Kristo mismo. Ang apat, the gospel of God. Kaya good news sa atin yung mystery na ito. Kasi narinig natin narinig natin yung good news na ito. Ito yung balita o mensahe na narinig natin, nakarating sa atin sa pamagitan ng pagbabasa ng Biblia, o kung may nagturo sa atin, o may nag-disciple sa atin, or napanood natin sa YouTube, whatever media na ginamit ng Diyos para marinig natin yung gospel na yun. Faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. Romans 10:16. So narinig natin, hindi lang yung tungkol kay Kristo. And through this gospel, by the work of the Holy Spirit, nakita mismo natin si Kristo. Yung kagandahan ni Kristo. That's why we embraced Him by faith. That's number 5, the Spirit of God. Kaya naman nakita natin si Kristo. Kaya naintindihan natin. Yung mga bagay na hindi naintindihan ng ibang tao, kaya narinig nila yung gospel. It's because of the Spirit of God at work sa heart natin. Opening our eyes to help us see Christ.
Nagkaroon tayo ng pangunawa at pananampalataya dahil sa Espiritu. And then lastly, number 6, the people of God. Na yung mabuting balita na nagdala sa atin, pabalik sa Diyos, palapit sa Diyos, ay yung mabuting balita na ginamit din ng Espiritu para ilagay tayo sa isang iglesia. We cannot separate the gospel and the church. Ang Diyos na nagligtas sa atin at ikinabit tayo kay Kristo ay siya ding Diyos na nagkabit sa atin sa bawat isa bilang pamilya ng Diyos, bilang katawan ni Kristo, bilang templo ng Espiritu. And so, just remember yung 6 na yon. The revelation of God, the plan of God, the Son of God, the revelation of God, the plan of God, the Son of God, the gospel of God, the Spirit of God, the people of God. And you'll be able to summarize kung ano ibig sabihin ng mystery na tinutukoy ni Pablo. Na merong Diyos na ipinahayag yung kanyang sarili, ipinahayag yung kanyang plano ng pagliligtas ng katuparan ay si Kristo. At ito yung mabuting balita na nakarating sa atin at pinaniwalaan natin dahil sa Espiritu ng Diyos kasama ng iglesia na pamilya ng Diyos. So kung totoo lahat itong pinag-uusapan natin, at totoo lahat, dahil ito yung sinasabi ng salita ng Diyos, this has a lot of implications sa buhay natin. And we don't have a lot of time para pag-usapan yung mga implications na yun. So I'll just focus on 3 implications. Yung una, may kinalaman sa evangelism. Kapag evangelism pinag-uusapan, syempre, dapat malinaw na narinig sa atin yung gospel. Hindi kailangan nang uhula yung mga tao kung anong pinaniniwalaan natin. Sa mga anak natin, do we clarify sa kanila what is the message of the gospel? Ang dami nating tinuturo sa kanila. O pinadadala natin sila sa eskwelahan. Ang dami nilang pinag-aaralan. But do we labor so hard, prayerfully, na marinig nila, matutunan nila, malaman nila, paniwalaan nila yung isang bagay na hindi lang babago sa buhay nila, isang bagay na magbibigay mismo ng buhay sa kanila. And that's the message of the gospel. And so when we share the gospel sa mga unbelievers, hindi lang tayo basta magpapakabait sa kanila. Hindi naman sila maliligtas sa kabaitan natin. Hindi lang tayo magpapakain sa kanila. Hindi naman sila maliligtas kung bubusogin lang natin sila. We need to clarify to them ano yung gospel. Yung malinaw na narinig sa atin kung ano yung gospel. Wag natin panghuhulain. Wag natin panghuhula. Wag natin hayaan na yung mga tao na nakapaligid sa atin ay inuhulaan. Kung ano ba yung pinaniniwalaan natin. Pangalawa, may kinalaman sa church membership. So dahil yung gospel ay hindi lang for individual salvation, hindi lang ito para sa mga unbelievers. We all need the gospel. That's why we listen to the gospel every Sunday. So kaya mahalaga din yung church membership. Don't ever be content na sabihin na, basta ako na kay Kristo. I am a member ng Universal Church. Paano mo matatanasan? Paano mo mararamdaman yung benefits ng pagiging kabilang sa iglesia ni Kristo if you're not a member of a local church? Okay, makikiba sa inyo, makukulitan na sa akin na palagi na lang kaming kinukulit doon sa church na yun na maging member ng church. Because we want to remind you kung ano yung makakabuti sa inyo. It will never, ever be good. It's for the long term, for the long time. Sa isang Kristiyano na siya ay, yes, you're attending, you're hearing the Word of God every Sunday, pero you're not a member of this church or other faithful local churches. And so kung hindi ka pa member, we invite you to attend our membership classes. Makipag-usap sa amin ng mga elders paano maging member ng church. At kung member ka na, bilang pastor, ako ay nakikiusap sa inyo, na i-maximize ninyo yung involvement ninyo sa church. Don't ever think na yung church is just 2 hours every Sunday. That's not church. Let's maximize our involvement.
Katulad ng sinabi ko na dati, huwag tayong masanay o makontento sa minimum involvement sa local church. Kung nakita natin sa mystery ng plano ng Diyos na napakahalaga ng church, hindi ba dapat bigyan natin ng higit na pagpapahalaga yung local church? Bilang member ng church, pahalagaan po natin kung ano yung mahalaga sa Diyos. Kung hindi ito mahalaga sa Diyos, huwag natin pahalagahan. Pero dahil mahalaga ito sa Diyos, huwag nating pababayaan. And lastly, may kinalaman din ito sa ministry natin sa church. Hindi pwedeng you're just thanking God na, Lord, salamat po kasi dinala mo ako sa church na very faithful sa gospel. Nakasentro sa gospel. Ang sarap pong marinig yung gospel every Sunday. Salamat po, Panginoon. Yes. We're thankful to the Lord for that. Pero hindi pwede na yung gospel ay mabuting salita lang na naririnig natin every Sunday na hindi naman ito nagbubunga ng paglago natin sa mabuting gawa. Hindi ito pwede yung mensahe na we're just satisfied na marinig every Sunday, pero hindi natin iniisip ano pa yung dapat nating gawin. Ano ba yung sacrifices na dapat nating gawin? Ano ba yung ministry na dapat nating gawin? Kung yung gospel na ito ay nasa sentro ng mystery of God, na nasa plano ng Diyos, and this is the most important message. Diba? It's worth giving our life for. Na hindi natin ikukulong yung mabuting balita sa 4 na pader ng simbahan na ito. But that gospel will go out anywhere. Nadadalin tayo ng Diyos, and we will be ready to speak about the gospel, to live in a way consistent sa gospel. Kahit pagtawanan tayo ng mga tao, kahit i-reject tayo ng mga tao, kahit layuan kayo ng mga kaibigan nyo, kahit makapag-break sa inyo yung boyfriend or girlfriend ninyo, who cares? Nakulong si Pablo because of this gospel. This is his stewardship. He is also our stewardship. And we also need to ask ourselves yung question, are we faithful stewards of this gospel? Let's pray.